Ang aklat na ito ay naglalaman ng daan-daang pangalan ng mga dibuhistang Pinoy mula sa panahong year 1920s hanggang year 2000, kung saan matagal na panahon ding pinagsikapan kong saliksikin, itala, tipunin ang mga data, materyales at kanilang mga larawan upang sa ganoon ay muling pagbalikang tanaw ang kanilang mga naging contribution sa Philippine comics industry at maitala rin ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng comics sa Pilipinas. Kung ang pag-uusapan ay ang mga dibuhistang Pinoy na pumalaot na sa pagdidibuho sa comics noong late 1940s, hindi maaaring mawala dito ang pangalang Jesus F. Ramos na nakilala ring Jess Ramos sa comics. Katunayan kung pagbabalik ang tanaw ang kanyang mga early illustration, nakaguhit na siya ng kanyang mga obra noon pang 1948 kung saan siya ang nagdibuho ng nobelang Si Balubid na sinulat ni Rudy F. Ramos. Nalathala ito sa mga pahina ng Bulaklak Magazine. Ginawa rin niya sa Bulaklak Magazine ang religious series na Ang Mga Milagro ng Ating Ina ng Laging Saklolo na isinalin sa Tagalog ni Teresa Mansilla at comics ni E. Reyes Tan. Naiguhit din niya ang nobelang Luha sa Ligaya ni Jaime C. Palma na sa Manila Classic naman nalimbag noong 1954 at nakatandem din niya ang comics writer, novelist and movie director na si Jose Flores Sibal sa nobelang Magkasangang Buhay na nalathala sa Bulaklak Express noong 1957. Naging dibuhista rin si Jess Ramos sa Aliwan Magazine at dito ay naging regular katandem niya ang dalawang noted literary and comics writer and novelist na sina Adriano P. Laudico at Benjamin Pascual. Ilan sa mga kwentong naiguhit niya na sinulat ng dalawa ay ang Aguinaldo ng Mga Anghel, Ano ang Kayamanan, Bilanggo bilang 29372, May Isang Ina, Mga Bakas ng Kahapon at iba pa. When Jess Ramos joined Ace Publication noong 1950s, dito niya naiguhit ang seryeng Mga Kwento ni Lola Basyang na sinulat ni Severino Reyes at isinakomics ni Pedrito Reyes. Nalathala ito sa mga pahina ng Tagalog Classic noong 1950s. Ang ilan sa mga kwentong naidibuho niya at naisipi ko ay ang Dakilang Puso ng Isang Ina, Ang Higante Kasmot, Ang Prinsesang Ang Buhok ay Ginto, Ang Singsing na Tanso, Hari ng Tatlong Hari, Mauro Roncesvalles, Panda Kotsyong, Si Ingung Bulo at marami pang iba. Naiguhit din niya ang nobelang sinulat ni Pedrito Reyes na Kamay ni Satanas at ang seryeng Pitak ng Pamahiin ni Cecilia Magtaas at ang mga kwentong Ang Kasagutan ni Deo Villegasti at ang Pain na sa Hiwaga Comics naman lumabas. Bagamat nagdidibuo na si Jess Ramos sa Ace Publication, nananatili siyang regular contributor sa Liwayway Magazine. Dito rin siya nagdidibuo ng mga kwento at nobela. Ilan sa mga katandem niyang literary comics writer, novelist at mga palangka awardee ay sina Hilario Coronel at Pablo Bautista sa mga nobela nilang Estibador at Pintor Colapol. Si Hilario Coronel ay nakatrabaho niyang muli sa nobelang Aliping Maharlika. Naidibuho rin niya ang seryeng sinulat ni Pedrito Reyes at Herbacio Santiago na Ang Buhay ni Jesucristo. Si Rodi Marti Metin ay nakatandem niya sa premyado nitong nobela na Rabina at si Leonardo Buluran ay sa nobela nitong Taurus. Ginuhit din niya ang seryeng Wakasan War Story na sinulat ni Mar Al Tiburcio featuring the stories Mga Putok sa Karimlan at Duwag. Ang iba pang kwentong naiguhit ni Jess Ramos sa Liwayway Magazine ay ang Isang Paglalakbay na sinulat ni Benigno Arjuan, Ang Ibig Kong Aguinaldo ni Benvenido Ramos, Mangsaryong Pintasero ni Sandy Saplala, Kulay Dugo Ang Kagitingan ni Amado Yasona,
ginamit ang utak ni Paula Blanco at iba pa. Noong 1964, nakomisyong magdebu si Jess Ramos sa Veritas Publication na naglalathala ng kulapu, Lola Basyang at Juan Tamad Comics. Dito niya naiguhit ang bagong pakikipagsapalaran ni Kulapu sa sarili mismo nitong comics. Ipinakilala rin dito ang kapatid ni Kulapu na si Gomora na kanya ring idinibuho at sinulat naman ang comics writer na si Mon Mangalindan. Sa Juan Tamad Comics ay si Jess Ramos din ang naatasang gumuhit ng popular comics karakter na si Daniel Barrion na kinathanang aktor na si Efren Reyes at isina-comics ni Johnny Reyes. Noong early years of 1970s, nakomisyon ding gumuhit si Jess F. Ramos na kung minsan ay ginagamit din ang pangalang Jose F. Ramos Jr. sa line of illustrated series na inilalathala ng National Bookstore. Mga comics adaptation ito ng mga klasikang nobela para sa National Classic Illustrated Series. Ilan dito ang The Great Gatsby, A Farewell to Arms, David Copperfield, Les Miserables, Oliver Twist, at Jane Eyre. Sa National Children's Classic Illustrated naman ay ang The Selfish Giant. Sa War Classic Illustrated ay ginawa niya ang Pearl Harbor at sa Lives of Saint series ay ang kasaysayan ni Bernadette Soberus. Sa Bible Illustrated series ay naiguhit din niya ang Jesus ng Nazaret. Siya si Jesus Ramos na nakilala rin bilang Jess Ramos sa comics, dibuhistang Pinoy at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.